Hello po, good day po sa inyong lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Lahat po kayo saan man pong panig ng mundo po. Welcome po muli sa Jabong's Mini Farm. Ngayon po, may ipakikita po ako sa inyong experiment. Experiment po, ito po ay pagkukumpara ng nutrient solution po ang gamit at yung isa naman po ay Coco Peat po with perlite na pinaka-soil po natin. Yun po yun. Soil natin po. Yan po, ito po kabila. Yan. Kung mapapansin nyo po. Ngayon po, ito po ay tatamnan po siya. Yan po. Sasalinan na po siya. Ito po yung nutrient solution. Okay, yan po. And yan. Dahan-dahan nyo lamang po siyang isusuot po sa bultos po. Dahan-dahan po kasi po para po hindi po magkaroon ng problema po yung ugat po. Kasi iniingatan po yan. Kasi po ang ugat sensitive po yan. Hanggat maaari po. Yan. And then po, yung pong kamatis, magkasing laki po lang yan. Iisa po. Yan. Kung kailangan po ng kaunti. Ayan. Then po yung isa po, didiligan din po siya, same din po ng nutrient solution. Ang kaibahan lamang po, siya po ay nakatanim po sa lupa o pinaka garden soil po natin, yun po yung Coco Peat nyo. Coco Peat po with perlites, yan po siya. Yan, sa day 1 po, yan po ang itsura niya. Yan. Kung mapapansin nyo po, yung ugat po, yan, unti-unti na po siya, haba po siya. Yan po, dahil kailangan po kasi lapat po siya, maabot po siya ng nutrient solution. Dadagdag na lang po tayo araw-araw kung kinakailangan dagdag ng nutrient solution po. Yan na po siya sa day 12. Kung mapapansin po ninyo, ito po yung same din po siya with nutrient solution, pero kung mapapansin nyo po ang kaibahan, maganda na po ang bunga niya, pero kaya po, maliit po siya. Mas maliit po siya. Kasi po, ang kagandahan po kasi, kapag po direkta sa nutrient solution po, mas mabilis po siya ang paglaki. Kasi po, kumbaga po sa tao, mas mabilis po siyang kumain. Direkta na po siya. O kaya pag nauuhaw ka, direkta po agad ang inom. Yun po yun. Mabilis po siya nakakagat, nakakakonsume. Samantalang po kasi pagka po lupa ang ginagamit natin, na ganyan po, matagal pa po siya bago po siya masipsip o bago po dumating po sa kanyang ugat. Pero meron din naman po siya ng disadvantage po, paano ko sa ipaliwanag ko po sa inyo. Yung iba po, depende po naman po sa tanim. Depende po sa tanim. Kapag po ang tanim po ninyo yung mga pechay po, o leafy green, kasi po ito may kukusin po ito ay fruity leaves po ito, fruity leaves po siya. Ibig sabihin po mga namumunga. Meron po kasi yung ibang ginagawa po, yung tulad po ng mga pechay, mustasa, kahit po kaunti lang po ang nilalagay minsan ng lupa, ang lupa po niya, pinaka-soil na ginamit, para po siya mabilis po siyang lapat ho agad sa soil po na nutrient solution po. Ngayon, matuloy po natin. Yan po. Yan naman po siya. Yan. Tingnan niyo po ang kaibahan. Ang kaibahan po at kalaki ng dahon. Yan po. Di po ba? Ang ganda po. Ang purpose niya ay para po mas pababilis pong lumaki. Yan po ang paraan. Yan. Tingnan niyo po ang kaibahan sa sukat at laki po. Yan, sa day 25 po, yan na po ang itsura niya. Ang purpose po niyan, kaya po pinapakita po sa inyo, yan po ay para lang po may pakita kung paano pag gumamit po ng nutrient solution, kung gaano po siya mabilis na lumaki. Mapapalaki ho. Yun po ang kagandahan po ng nutrient solution.
Kasi po, pagka po tayo ay gagamit po tayo ng direkta sa lupa na walang nutrient solution po, ang kagandahan po kasi mag-nutrient solution po, ang ginamit natin po sa pinaka-soil natin, ang recommended ko pong soil po, mas maganda po i-cocopit po with perlite. Kasi po, kapag yung pinagdidilig nyo, mas mabilis po siya. Kasi po, pag mismo po kasi sa ground, o sa lupa po, kung minsan po gagamit pa po tayo ng abono. Yan po, isa po. Pagka po siya gumamit po tayo ng abono, kung ano-ano pa pong abono ang kailangan. Di po ba? Samantalang po sa nutrient solution, nandoon na po lahat ang kailangan niya, nutrients na kailangan. Ang magiging problema na lamang po niya, kung sakali natin yung po, insect po, mga insekto, which is madali na po yon. Wala na po po, meron naman po tayong magagamit na hindi po chemical na pesticides. Meron po tayong alternative po na hindi po natin kailangan na gumamit ng pesticide po. Tuloy po natin. Yan po. Yan po. Ngayon po, meron po ako dito yung pakikita po sa inyo. Na kamatis. Ito po ang aking pong kamatis po ito ay si B1 at si P2. Ang advantage naman po, yan, ito po, yan. Ang advantage naman po ng may lupa na pinaka-garden soil po ay mas maganda naman po. Paliwanag ko po kung bakit. Meron po tayong tinatawag po na double o triple planting. Ang purpose po kasi naman, kaya po siya nagdo-double o triple planting po. Yan po, kung mapapansin po ninyo, ito po ay double planting na. Double planting na po yan. Yan po, double planting na po yan. Kung mapapansin nyo po, mas firm po ang ugat niya, ang katawan niya. Mas matigas. Kung baga po siya ay mas muscle ba? Mas malaman. Kaya po ay mas magiging pong matibay. Kahit po hanginin, hindi po. Kasi kung mapapansin po ninyo sa kanina pinakita ko pong experiment na video po, pag nahanginan siya, napapansin siya, kasi ang purpose lang po noon ay para po mas mabilis po lumaki. Ang kagandahan po naman noon, pagka na-deliver nyo noon, ililipat nyo na po siya mas maganda ilipat nyo na po siya sa lupa. O sa, ito po sa ating pong soil po na ginagamit. Ang recommended po sa inyo, pagka po gagamitin po natin ay hydroponic po, using Kratky method po. Kasi po, ang Kratky method po, kasi sinabi pong hydroponics po, ibig sabihin po, gumagamit po siya ng tubig na may solusyon. Ang Kratky naman method po, yun po ang ating sistema na ang tubig po ay doon na po mismo sa ilalim. Yan po. Ang tawag naman po sa ganyan po ay double cap. Hindi po kayo mamumroblema kung saan nyo po ilalagay po para lang po makapagtining. Diyan na rin po siya mismo sa isa pooling cap. Pwede nyo na po siya, bago po nyo po siya ilipat. Opo, yan. Kung mapapansin po nyo, kaya po mas maganda po niyan. Ang purpose po kasi ng ganito po, ng ganito po, ay para po siya mapalago po ang ugat. Kung mapapansin nyo po, yan. Kita po ba? Yan. Puno na po yan ng ugat. Yan po ang purpose. Pagdami po kasi ng ugat po niyan, pagtibay na po yan. Sigurado na po yan. Na buhay na po na mas maganda. Yan po. Yan po ba? Yan po. Tapos po, pag nilipat po natin yan, sa isang ano po, magtitawag po tayo ng third replanting na po. Doon na po siya magsisilbi po siya na third replanting po. Pag nilipat po natin siya po doon sa sakap na yon, doon na po ang pinali. Doon na po ang magiging pinali po niya taniman. Pero po, yun po, ang gagamitin po natin po siya, using pa rin po ng Kratky method po. Nutrient solution pa rin po ang atin pong gagamitin sa ilalim po. Yan po ang kagandahan po ng nutrient solution at Kratky method po. Mas maalwan po siya, mas madali po siya magbuhay. Kita nyo naman po sa experiment po, pinakita nila kung gaano po kabilis mabuhay po, lumaki. Yan po. Sana po meron po kayong matutunan po at maraming salamat pong muli. Ingat po kayo palagi at lagi nyo pong tatandaan, basta may itinanim, sigurado po may aanihin. Ciao po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.